Idaho, Amerika, naisipan ng mga engineers na magtayo ng isang dam na kasing lapad ng 5 football fields at kasing taas ng isang 30-story building. Kaya nang sumabog ito, isipin nyo na lang kung gaano kalakas. Snake River Falls, isang halimbawa ng napakalakas na kapangyarihan ng tubig. Ang makontrol ang tubig mula rito ang naging obsesyon ng mga Amerikano noon. Pero dito sa Snake River Valley, natapos ang obsesyong ito. And so Boulder Dam stands today, a modern colossus. 30 taon ang inilaan ng mga inhinyero upang makontrol ang tubig sa Snake River Falls. Ang resulta, Teton Dam. Kasing kapal ng 5 football field at kasing taas ng isang 30 palapag na gusali. Ang pagguho nito ay hindi sumagi sa isip ni numan. Pero nangyari ang di inaasahan. 250 tons ng TNT ang katumbas na lakas na isinabog ng Teton Dam. 2 million cubic feet per second ng tubig ang rumagasa sa taas na 50 talampakan. Nang humupa ang tubig, 8 tao ang patay. Libo-libo ang nawalan ng tahanan. Wasak ang buong syudad ng Rexburg. Ayon sa US Bureau of Reclamation na nagtayo ng dam, maling pagkakagawa ng dam ang salarin. Ilang dam na ang nagligtas ng libo-libong mga buhay at milyong-milyong dolyar na mga ari-arian. Sa ibang kaso, hindi ganito ang nangyayari. Ang dam na dapat nagliligtas ng buhay ang siyang kumikitil nito. Natapos na raw ang panahon ng pagtatayo ng marami pang ibang dam. Sa Estados Unidos, ilang proyekto na ang isinagawa para maitama ang mga pagkakamali. Sa isang ilog sa Sacramento, California, isang Boy Scout troop ang nagtanim ng mga puno sa paligid. Ang mga puno ay makatutulong sa pagsipsip ng mga sobrang tubig ulan. Tunay na makapangyarihan ang kalikasan. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Pero sa mali nating gawa, sa isang iglap, maaari rin itong bawiin ang kaloob niyang hininga. Noong panahon ng Ondoy, may kumalat na balitang may isang dam daw na di umano'y magkokolaps. Lumikha ito ng malawakang panik sa mga residente malapit sa dam. Para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon, panuurin kung paano sinisiguro ng mga otoridad na matibay ang dam. Saan po gawa yung Angat Dam? Ano pong material gawa itong Angat Dam? Yung Angat Dam, nakikita mo, gawa ito sa boulders na fill, tsaka clay filter, tsaka soil. Itong dam po, nasira na ba ito before? Wala, hindi pa nangyari nasira ito. Hindi pa. Hindi na. Yung water po, pag tumataas, ano pong ginagawa ninyo kapag tumatami na yung tubig? Pag dumadami na yung tubig, tsaka hindi na kaya natin ipadaan sa turbina natin, meron tayong spillway. Yung spillway, yun ang nag-control sa inflow at outflow na sobra excess na yung tubig dito sa reservoir natin. Lahat na yan, lalo na kung may bagyo, kung mag-release kami ng tubig dito, nagwa-warning muna kami. Sa baba, meron tayong mga patrol cars, maliban sa mga telephones, fax, at saka sa media, pinapadaan din namin yung mga ibang mga kasamahan namin para mag-inform sa mga barangays na magutan. Bago, magpakawala kami ng malaki.
nagsasalita ako, it was not an act of God. It's a sin of omission of men and women in our country. Kasi pinagbibintangan si God, hindi naman ginawa yung drainage control, hindi ginawa yung Parañaque Spillway, hindi linakihan yung mga tubo ng mga drainage system natin. Alam na nila kung saan yung babahayin. So yung analysis na yan, sabi ko nga no-brainer. Napakasimple lang yung analysis. Kailangan natin talaga, political will, pag may political will, madali lang yung funding. And I think nasira tayo sa sobrang politiko sa bayan natin, maybe sa corruption na rin, at saka sa bureaucratic red tape. Pero ano nga ba ang pag-asa ng isang bayan kung may mga mamamayang sadyang matitigas ang ulo? Nitong buwan lamang, isang truck ang nalubog sa tumaas na ilog at naglagay sa panganib sa buhay ng driver at pahinante nito. Pagkakamali lang po ng truck na yon, nung pituan sila ng San Isidro, Barangay San Isidro, sa kabila nun ay tinuloy pa rin nila. Akala nila siguro ay kakayanin. Bagamat may nakita silang 2 tao na naglalakad, yun ay nakatawid na po. Nung makatawid na, dumating na po yung ulo ng tubig, doon sila nasa pool, kaya hindi na nila kumuha umatras. Nahulog na sila sa ilog. Mabuti na lang at may mga kababayang nanaig ang diwa sa pagtulong sa kapwa sa oras ng kalamidad. Wala na po talagang ibang paraan na lahat kasi ng paraan po nagawa na yun na lang po talaga yung lalangoyin po. Kahit pinupulikat na po ako, pinipilit ko pa rin po Kaya hindi na nga po ako bumaba sa may gawma kasi pinupulikat talaga ako, nilangoy ko na lang talaga. Doon na ako sa may gawma po. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para makatulong po sa kapwa ko. Maging ako ay personal na saksi sa pinsalang idinulot ng Bagyong Ondoy. Makikita nyo isa ito sa mga pinaka-tinamaan ng Bagyong Ondoy. Saksi rin ako sa katatagan ng mga Pilipino sa panahon ng mga krisis at kalamidad. Pero hindi sapat ang pagtutulungan at pag-asa upang malampasan ang mga unos. Mahalaga rin ang paghahanda. Ay maghanda na po sila ng mga survival kit. Ito po ay yung bag na o kaya balde o anumang lalagyan na may pagkain sa loob na pwede po ito ay makasave sa kanila yung sa first 72 hours ng after a disaster or during disaster. So ang importante sa ating lahat ay ang tubig. So kahit ito'y kumain ng 5 days, basta may tubig tayo, mabubuhay po tayo. Yung iba naman, gustong mag-save ng space, meron silang parang ganito, mga water filtration or filter, sa kung saan sila may source of water, saan may tubig, ito po ay sisip lang, We are promoting this, ceramic filtration, So, yung bawa, may tubig kang nakuha sa bag din hindi malinis, ilagay mo dito, lipat mo sa jug. So, napaka-importante, meron tayong malinis na tubig na iinumin, Kung may tubig, siguraduhin may mga pagkain ding madaling ihanda tulad ng mga instant noodles. Ang mga matitigas na candy at crackers ay makakatulong din pantawid gutom at pangalis ng pagkahilo. At huwag kalilimutan ang mga bagay na makakatulong upang madali kang mahanap at makakita kahit na madilim. Ina-advising po namin na kayo ay laging may pito sa inyong kit o sa bulsa ninyo o sa sasakyan. Kasi kung kayo ay exhausted na, hindi na kayo makasigaw, pumiton na po tayo para makingi ng tulong o para malaman ng tao na nandun pa kayo sa lugar na yon. At meron din po tayong radyo dapat. Kasi maging nasa bahay tayo o nakalikas tayo, importante tuloy-tuloy ang pag-monitor natin mga balita. At para sa mga hindi marunong lumangoy, huwag mag-alala dahil may tip din ang Red Cross para sa inyo. Gumamit lang po kayo ng 2 galon, At tatalian nyo ng mabuti ang 2 galon at ilalagay lang po ninyo yan, sa inyong katawan. Yan. Tapos, para pag nasaan tubig kayo, lulutang na lang kayo. Hindi po kayo malulunod o maagos ng tubig. Importante, pag kayo maagos ng tubig, itali nyo po yung dulo din na to sa bahay o kaya sa puno. Pwede kayo madala ng agos ng tubig. Ito po yung mga ina-advise namin na meron kayo, ilalagay po natin sa isang bag
o kaya nasa isang container o nakatabi po yan na para hindi po natin gagamit para pag may disaster, bitbit na lang po at alis na lang po tayo. Sa oras ng kalamidad, maraming Pilipinong nakahandang tumulong. Ngunit ang lupit ng isang undoy ay paulit-ulit nang nasasaksihan ng mga Pilipino. Hindi malayong ito ay mangyari ulit. Kaya naman hanggat maaari, ay iwasan natin ang pagkaway sa sakuna, paghandaan, pati ang mga bagay na hindi inaasahan. Patuloy ang paggawa ng mga instrumento at istruktura para pasunurin ang kalikasan sa ating kagustuhan. Kailan ba natin matatanggap na ang tunay na sunod-sunuran ay ang mga tao at hindi ang kalikasan? Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po si Richard Gutierrez at ito ang Anatomy of a Disaster.